So ngayon ay hindi natin maipagkakaila na panahon na talaga ng Kapaskuhan, dahil nakikita natin sa ating mga kapaligiran ang mga maglalakihang mga Christmas tree at mga ilaw sa ating mga lugar siguro, sa mga malls. At kung ikay madalas na pumunta dito, mga parol sa mga probinsya na magagaling sa paggawa dito, at naging popular muli si Santa Claus. At yan ay ginagaya ng marami. At siyempre si Jose Marichan sa kanyang Christmas song na 4 na buwan na yata, 3 buwan na naririnig. Of course, yung mga bagong mga damit, mga laruan at marami pang iba. At siyempre busy yung Lazada, yung Shopee, yung Temu at yung iba pa na kung iyong mga ginagamit dito. Siyempre, vacation time, family time. Siguro, Kuya Scott and Ate Emily, maraming umakit ngayon sa Baguio, vacation time sa darating na Kapaskuhan. So, pinaalalahanan tayo sa Sunday School ni Brother Jair ng ating pagbabantay sa ating mga puso dahil sa providensya ng Diyos sa buong daigdig, lalo na dito sa ating bansa, sa Pilipinas, na mga excesses, mga sobrang mga practices, mga kinasanayan na dapat nating ingatan ang ating puso at nawa tayo ay maging ilaw at asin pa rin sa ganitong mga kapanahunan. Kaya talagang ang panalangin natin dito, mga kapatid, ay talaga ang Panginoong Hesukristo ng banal na kasulatan, ang tunay na Diyos at tunay na tao. Nawa sa iba't ibang paraan ay maipahayag sa mga okasyon na maaari na tayo ay involved. Nawa ay ating maipahayag ang layunin ng pagparito ng Panginoon sa planetang ito ay ang pagtutubos ng mga makasalanan na kung sila ay hindi matubos talagang meron silang forever sa walang hanggang hiwalay sa Diyos magpakailanman. Yan ang issues. At mahirap sa panahon ng kasiyahan ay hindi ito napag-iisipan. Kaya ang gagawin natin sa buong buwan na ito ay pagbubulay-bulay din ng pagparito ng Panginoon sa Ebanghelyo ni Mateo at ni Lucas, ay tignan natin ang kasaysayan ng pagparito ng ating Panginoon. Tignan natin ang mga circumstansya. Dito ay kailangan nating ma-appreciate ang ginawa ng Diyos para tayo ay matubos, para tayo ay mailipat mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan upang tayo mga taong may pag-asa na merong forever doon sa piling ng Diyos, magpakailanman sa lugar na walang pagluha, bagong langit at bagong lupa. Yan ang promise niya at yan ay tinupad ng ating Panginoong Hesukristo sa pagsugo ng Ama na nasa langit. Kaya dito sa aklat ni Mateo, makikita natin kung paano din siya binago na isang tax collector, taga-singil ng buwis, pero tinawag siya ni Jesus at naintindihan niyang Ebanghelyo, ang pagparito niya, ang kanyang kamatayan, ang kanyang muling pagkabuhay at kanyang muling pagbabalik. Mahalaga para sa kanya, lalo na sa kanyang unang kausap dito na mga Hudyo na i-establish na talaga ang Diyos na tunay na si Jesus ay tunay din na tao. Kaya nga dito sa binasa sa atin sa chapter 1, maraming mga listahan dyan na hindi ko kilala, sa chapter 1 and verse 17 ng aklat ni Mateo, pero ang layunin niya ay malinaw dyan sa verse 1. Ang sinabi dyan, ito ang aklat ng lahi ni Hesukristo, na anak ni David, na anak ni Abraham. Hindi mo man kilala ang maraming tao dyan, pero sigurado kilala mo si Abraham, ng ama ng mga mananampalataya, na ang Diyos na ito'y nangako sa kanya ng tipan. Ang lahat ng bansa'y pagpapalain sa pamagitan niya. At si David, ang Diyos ay nangako sa kanyang tipan
ng isang kahariang walang hanggang. Yan ang kahalagahan nito na ini-establish ni Mateo, hindi lang sa mga Hudyo, kundi sa lahat ng mga tao ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagkakaayos-ayos ng 14 na salinlahi ay kanyang gustong ipakita. Sa verse 18, ganito ang pagkapanganak kay Hesus Kristo. Sa pasimula pa lamang, gusto niya nang ipakita sa mga Hudyo na kababayan niya at sa lahat ng tao, ang ibig sabihin ng Jesus ay tagapagligtas ng mga makasalanan at ang Kristo ay pangako ng Diyos mula pa doon sa Genesis 3:15. Nang dudurog kay Satanas, ang tagapagligtas ng sanlibutan ay walang iba kundi itong si Hesus Kristo. At mahalaga ito sa atin ng mga mananampalataya na iyong makita ang ating Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang katapatan noon, ngayon, at magpakailanman. At makikita natin dito sa circumstansya, kahit may krisis, merong magandang balita ang Diyos. Hindi siya natitinag sa kanyang mga pangako. Basahin natin ang karugtong ng Matthew chapter 1 and beginning verse 18. Ganito ang pagkapanganak kay Hesus Kristo. Nang si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Bago sila magsama, si Maria ay natuklasang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Si Jose na kanyang asawa, palibhasa isang taong matuwid, ay ayaw ilagay sa kahihiyan si Maria. Ay nagpasya na lamang sa kanya na kanyang hiwalayan ito ng lihim. Ngunit samantalang pinag-iisipan niya ito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa, sapagkat ang pinagdilihi niya ay mula sa Espiritu Santo. Siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. And verse 23, narito, magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel. Ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Nang bumangon si Jose mula sa pagkakatulog, ginawa niya ang pinag-uutos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Siya'y kanyang tinanggap bilang kanyang asawa. Ngunit hindi niya ito nakilala hanggang sa maipanganak nito ang isang lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Purihin ang Diyos sa mga tao na meron pang pandinig. Darating ang takdang panahon, ikaw ay wala ng pandinig. Ika'y babalik sa alabok at kakainin ng mga uod. At wala nang mapapakinggan ganito. Kaya ang problema dito, yung over-familiarization ng teksto na ito. Dahil taon-taon, ito'y naririnig tuwing panahon ng Kapaskuhan. Kaya isang malungkot sa mga mananampalataya na parang may automatic switch na sa kanilang mga utak. Alam ko na yan. Bata pa ako. Ano ngayon yan sa iyong kalagayan ngayon? May epekto ba? Mayroon bang bisa sa buhay mo ngayon? Ikaw ba ay higit na lumalago sa pagsamba sa Kanya, sa pagsunod sa Kanya, sa pagtitiwala sa lahat ng pangako na yes and amen sa Panginoong Hesus Kristo, na talagang siya'y determinado na baguhin ang mundong ito sa isang perpektong lugar na tahanan natin magpakailan paman. Hindi laging ganito. Kaya dito pa lang sa pasimula, hinahamon kita, kapatid, kay Kristo, masyado bang kabisado mo na ang talatang ito ng Biblia, ang salita ng Diyos, para sa ikatitibay ng iyong pananampalataya, sa iyong pagtsatsaga sa paglakad sa mundong ito, na bumagsak sa kasalanan, mga taong may nanatitirang pakasalanan,
kagaya mo rin may natitirang kasalanan. Subalit tayong lahat na tumatawag sa kanyang pangalan ay benepisyaryo ng kaligtasang ito. Ang pangalan ay Jesus, tagapagligtas ng mga makasalanan. At alam ninyo, ang kabayaran ng kasalanan, mga bata, alam nyo, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. At ang kamatayan ay hindi lang physical ito, na paghihiwalay ng katawan at kaluluwa. Ito'y paghihiwalay sa Diyos na banal, magpakailan paman. Mga tao sa iglesia, naintindihan mo pa ang responsibilidad natin na mga benepisyaryo na ito'y ating ipahayag habang tayo'y may hininga. At kung tayo hindi nagkakaisa, sinong natutuwa? Sinong nahadlangan? Kaninong mensahe ang nahadlangan? Kaya nga sinabi ng aklat ng Hebreo na mga mananampalatayang natutugso, lumalayo kay Hesu Kristo na tagapagligtas. Sabi niya sa chapter 12, fix your eyes unto Jesus, your Savior, your Redeemer, your God. Fix your eyes unto Jesus. He is the author and finisher of our faith. Gusto kong tingnan dito ng sariwa, mga kapatid, kay Kristo. Anong mga sirkumstansya, mga pangyayari sa pagtutupad ng Diyos sa ikatliligtas na mga tao na hindi karapat-dapat na kagaya mo. Anong mga hadlang, anong mga sirkumstansya, anong mga panganib, subalit sa kabila nito, hindi umaatras ang Diyos na tapat sa lahat ng panahon, natuparin ang kanyang pangako ng pagtutubos ng pagliligtas. Gusto ko rin sabihin sa iyo, diretsuhan, hindi ikaw ang sentro ng kasaysayan. Kung ang isip mo laging umiikot sa buhay mo, hindi ikaw ang sentro ng history. Hindi CRBC ang sentro ng history o sino mang mga iglesia sa buong daigdig. Hindi sino mang mga asosasyon o organization, hindi United Nations, hindi Amerika, hindi Pilipinas. Ang sentro ng history ay walang iba kundi si Hesu Kristo na ating Panginoon. Mula noon, magpakailan paman, ang lahat ay nangyayari, ang lahat ay nagkakalakip-lakip para makita natin tapat ang ating Diyos. Kaya kung ikaw, paikot-ikot ka sa iyong nangyayari sa buhay mo, hindi ka maka-move on. Dahil sa tingin mo, ikaw ang sentro, mali yan, hindi totoo yan. Si Jesus ang sentro. At yan ang gustong ipakita ni Mateo na beneficiary ng kaligtasan kahit siya'y masama, puro pera ang kanyang isip, pero tinawag siya ng Panginoon. At ginamit siya upang ipahayag ang Mesiya ay dumating na sa kanyang mga kababayan. Ang Mesiya ay hari ng mga hari. Siya ang Panginoon ng mga Panginoon. At siyang nag-uutos, gawin niyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At ako'y kasama ninyo, Matthew 28 and verse 20. Kasama niyo ako sa lahat ng panahon. Siya ang Emmanuel na nabasa natin sa talatang ito. Ito ang mensahe, mga kapatid, dito sa aklat ni Mateo sa chapter 1, ng ating Diyos na soberano ay hindi nagbabago sa kanyang katapatan mula sa walang hanggang sa walang hanggang, sa kanyang hangarin ng pagliligtas ng mga makasalanan sa pamamagitan ng pagsugo niya ng Mesiya, ang kanyang bugtong na anak, na ating Panginoong Hesu Kristo lamang.
ang tunay na Diyos at tunay na tao na tanging manunubos sa sanlibutan, ang mundo ng mga makasalanan na kung saan ikaw at ako ay kabilang. Ang Diyos natin ay tapat. Great is His faithfulness. It's always new every morning. Sa bawat araw ng ating buhay, maging sa araw na ito ng pananambahan, gusto niya ikaw at ako ay mapatibay at mapalakas. Gusto ko na tingnan natin dito mga pangyayari sa kapanganakan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo ayon sa Ebanghelyo ni Mateo. Sinabi ni Matthew Henry na komentaryo, ang misteryo ng pagkakatawang tao ni Kristo ay dapat sambahin, hindi pakialaman. Kung hindi natin alam kung ang daan ng Espiritu sa paghubog ng mga ordinaryong tao, kung paano nabubuo ang mga buto sa sinapupunan ng sino mang nagdadalang tao sa Ecclesiastes 11:5, lalong hindi natin alam kung paano nabuo ang pinagpalang Jesus sa sinupupunan ng mahal na birhen. Nang si David ay nagtataka kung paano niya ginawa sa lihim at mausisa na ginawa siya na pinahayag niya sa Psalm 139, 13-16. Wonderfully made. Ganyan tayong lahat. Pero lalo na ang ating Panginoong Jesucristo. Apat na bagay gusto ko natin bulay-bulayan dito. Tingnan niyo mabuti yung kaugnayan mo bilang Kristiyano at bilang iglesia ng Panginoong Jesucristo. Kung paano ang ating Diyos ay tapat. Kung paano ang kanyang mga tao ay may mga struggle dahil hindi nila lubos na unawaan at we are blessed because kompleto ang Biblia, luma at bagong tipan. Dapat sana mas lalo tayo maging tapat. Dapat sana hindi tayo mga maligalig na mga tao na pinagpala ng Diyos. Dapat ay may katatagan at katibayan at higit na pagmamahal at katapatan at pagtsatsaga, buong pag-asa sa biyaya ng Diyos. Number 1, may crisis dito sa buhay ni Jose at ni Maria sa verses 18-19. And then sa number 2, may magandang balita naman sa gitna ng krisis ng buhay. And verses 20-21. And then may pagpapaalala, may pagpapahayag sa katapatan ng Diyos sa pagpapatupad ng propesiya o pangako ng kaligtasan ng Diyos sa lumang tipan dito sa bagong tipan, sa verses 22-23. And then finally, makikita natin dito, may resulta. Kahit may krisis sa buhay at naintindihan niya ang pahayag ng Diyos sa salita, si Jose may resulta ng pagsamba at pagsunod sa kadakilaan at utos ng Diyos. Yun din ang measurement sa iyo Sa dami ng revelasyon na iyong tinanggap, na hindi tinanggap ng maraming tao sa buong daigdig. Dapat sukatin mo sa barometer, ikaw ba ay higit na tapat na sumasamba ng may katapatan sa Diyos? Igat ka bang masunurin o pasaway? Hindi dapat ganun. So, tingnan natin mga kapatid, ang summary nitong banal na salita ng Diyos. Nais niyang ipahayag sa atin. Number 1, hindi ito ibanghelyong basta na lang ibinagsak dito. Talagang ito ay proseso ng Diyos sa kaniyang progress ng pagpapahayag at katuparan. Remember, ang diablong si Satanas, sa simula pa lang, ayaw niya to. At kung ikaw at ako'y naniniwala at sumasampalataya at nanindigan dito, hindi ka tatantanan ng diablong si Satanas. At makikita natin kung paano siya gumagawa dito. Pero mas mabiyayang ating Panginoon. Inaalaw niya mga bagay na ito, ang mga krisis ng buhay, para subukin ka rin kung saan ka nandun, kung ano talaga ang salita ng Diyos sa buhay mo. At ito maaaring makikita natin kay Jose. Sinabi dito uli,
Ganito ang kapanganakan ni Hesu Kristo ng si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Bago sila magsama, si Maria ay natuklasang nagdadalang tao. Tumigil kaya tayo dyan? Wag muna yung dulo sa pamamagitan ng Espiritu. Tumigil kaya muna tayo dyan? Ilagay mo kaya ang buhay mo kay Jose at ganun kay Maria. Next week, Lord willing, tingnan natin sa chapter 1 ng Lucas, yung portion naman ng struggle na Maria. Ngayon lang itong kay Jose naman. At sapagkat sila, sa kanilang kaugalian, sila'y ipinagkasundo ng kanilang mga magulang upang sila'y maging mag-asawa. Sila ay nasa tinatawag na sa atin siguro engagement, pero sa kanila ay tinatawag na betrothal. Nang ibig sabihin niya ay legal sa batas ng mga Hudyo na sila'y pinagkasundo at mga bata pa ito. Huwag niyong gayahin mga bata pa, ito hindi ka naman Hudyo. Sila'y mga bata pa, I think 12 at 14. Pero yun, at by the way, mga responsable mga tao na yun, kahit ganun ang edad. And by the way, yun ang kanilang kultura na kung saan sila'y nasa stage ng preparation for marriage. At ito is makikita natin sa iba't ibang bahagi ng talata ng Biblia na si Jose talaga ay matuwid. Siya ay makadiyos. At maging sa relasyon sa babae, relasyon sa magiging asawa, siya ay matuwid. Siya ay may takot sa Diyos. Yan si Jose. At ipinaghahandaan niya ng kanyang responsibilidad bilang magiging ama ng pamilya niya, na magiging asawa niyang si Maria. Pero sila'y narito sa stage, hindi pa sila nagsasama. Pero sa batas sa mga Hudyo, sila'y mag-asawa na pero hindi pa nagsasama. Baliktad dito sa mga kamalian sa panahon natin. Kahit hindi pa ginagawa ng mga bagay na bawal, kasalanan sa harapan ng Diyos. Pero si Jose, matuwid na tao, alam niyang batas ng Diyos, siya'y Hudyo na may takot sa Diyos, kilala niya si Yahweh, alam niya ang 10 utos ng Diyos, mahal niya ang Panginoon at naghihintay siya ng Mesiya, ng tagapagligtas ng sanlibutan. Kaya pinag-iingatan niya ang relasyon na ito at may lesson dito, mga babae at lalaki, mga binata at mga dalaga. Meron aral dito sa buhay ni Jose at ni Maria ay sa gitna ng crisis ng buhay. Dahil imagine mo kung ikaw ay si Jose na iyong pinapanatili ang iyong purity sa harapan ng Diyos at sa relationship sa kapwa babae. And then, isang araw, mabalitaan mo, nagdadalang tao ang iyong sweetheart, ang iyong minamahal, nakaset na marahil ang wedding day. And then, mabalitaan mo na siya'y buntis at nagdadalang tao. Anong conclusion dito? Siguradong may ginawa siya ng hindi maganda. At siguro, kahit anong paliwanag ni Maria, hindi ko alam, wala naman sinabi dyan, pero napakahirap magpaliwanag, gano. At napakahirap din siguro sa kanya magtiwala. So ito ang krisis kay Jose, ito rin ang krisis kay Maria, dahil makikita natin sa aklat ni Lucas talaga, paano mangyayari ito na ako isang dalaga? Hindi ako nakakaalam. Hindi pa sila nagsasama, hindi pa sila nagsisiping. Ni Jose, sila ay nasa stage pa lang of preparation for marriage. Bilang mga makadiyos at mga righteous na mga binata at dalaga. Kahit na sila ay mga bata pa, mga young people pa. So gusto ko, tumigil ka muna at mag-isip. Ilagay mo ang sarili mo kay Jose at kay Maria, na hindi mo naintindihan, inosente ka sa iyong palagay, bakit nagkaganito? Anong gagawin niya kung ikaw si Jose, na iyong iniingatan ng purity mo,
inaasahan mong iniingatan niya rin ang purity niya. And then, nabalitaan mo na siya ay nagdadalang tao na alam niya, hindi niya ginawa yon sa harap ng Diyos, sa kanyang konsyensya. Siguro sa karaniwan, mga binata, makinig kayo, siguradong magagalit ka, ano? Siguradong maghihiganti ka, ano? At yan ang ginagawa ng marami, kahit mananampalataya, sad to say. At siguro magwawala din si Maria kung hindi siya tunay na sumasampalataya at nagtitiwala sa Diyos. Next week, makikita natin na siya'y talagang lingkod ng Diyos, na nagpapasakop sa kalooban ng Diyos kahit hindi niya ito lubos na nauunawaan. Yung pagsunod sa banal na Diyos ay napakamahalaga sa Diyos. At bilang Hudyo, alam nila ito, ang obedience. Sinabi sa verse 19, Suse, ang kanyang asawa palibhasa isang taong matuwid, ayaw ilagay sa kahihiyan. Ito ang gusto kong pansinin natin sa kabila ng krisis, sa kabila ng hindi niya maintindihan, sa kabila na parang na-shatter ang kanyang mga pangarap. Parang naglaho ang kanyang pangarap, ang kanyang dream ng isang magandang pag-aasawa at pamilya sa pagdadalang tao na hindi naman siya ang dahilan. Ang sabi dito, si Jose, palibhasa ay taong matuwid. Ikaw ba kaya, sa paningin ng ibang tao, ikaw ba ay maaari nilang sabihin si ganitong pangalan ng miyembro ng ganitong church? Matuwid na tao yan. Sana ganon sa biyaya ng Diyos. Pero paano kung kabaliktaran? Yun? Nako. Maawa nawa ang Panginoon. That's why itong Ebanghelyo ay pinag-aaralan natin, mga kapatid. Dahil ang mga taong ito ay nasa krisis sa pagparito ng ating Panginoong Yesus na tanging tagapagligtas, tagapagpatawad, tagapaglinis ng lahat ng ating mga kasalanan. At ito ang tao na matuwid, na inisip niya pa rin ang ikabubuti ng kanyang minamahal. Hindi niya inisip na maghiganti, hindi niya inisip na siya wasakin, at kung may Facebook lang doon, at kung maraming mga parang modernong communication sa mga taong walang takot sa Diyos, baka gagawin niya ang lahat para maghiganti at magwasak. Hindi ganyan si Jose. Sinabi dito ng Biblia sa verse 19, ayaw niyang ilagay sa kahihiyan si Maria. Ayaw niyang ilagay sa kahihiyan. At gusto kitang hamunin, kapatid, sa mga krisis ng iyong buhay. May ganito ka bang katangian? O gusto mong hiyain ang nanakit sa iyo? Kaya ako binabanggit ito dahil si Jose talaga ay nagmamahal sa Diyos. Ang pagmamahal na yan, na vertical, yan talaga ay meron ding epekto sa horizontal. Lalo na mga sa tao na yung ibinigay ng Diyos sa atin. Nagpasa siya, nahiwalayan na lamang ito ng lihim. Dahil sa batas ng Hudyo, sa batas ng Diyos, sa kanila bilang mga Hudyo, ang katumbas ng imoralidad, kung totoo, hindi totoo, no? Ay kamatayan kay Maria. Hindi lang yun, kahihiyan. Kahihiyan sa komunidad ng tao ng Diyos. Ayaw ito ng matuwid na si Jose. Ayaw niya ito. Iniisip niya rin na ikabubuti ng kanyang minamahal na si Maria. May hamon dito at sa iyo, mga kapatid, kay Jesucristo. Hindi maaaring ang kaligtasan ay nasa ulo lamang. Ito dapat ay tunay na dumadaloy sa ating mga mata, sa mga dila, sa mga kamay, sa mga paa.
Kaya sa Romans chapter 12, ialay ninyo ang inyong buong buhay bilang buhay na alay sa buhay na Diyos. Hindi maaari tayong linggo-linggong sumasamba at busy sa paglilingkod. Praise the Lord! Pero higit sa lahat, tinitingnan niya ang puso mo at puso ko. Kung ika'y may pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa, sapagat yan ang summary ng kanyang batas. Love your God with all your heart and mind and soul. Love your neighbor as you love yourself. So ito yung krisis. At lahat tayo, may iba't ibang krisis sa buhay. Pero paano tayo tumutugon? Paano natin hinaharap ito sa harapan ng ating Panginoon? Salamat, makikita natin ang intervention. Ang Diyos na talagang aktor, ang talagang siyang mayroong pakana ng lahat, ang nagplano at nagsasagawa ng kanyang layunin. Makita mo sana yan na ang mga nangyayari sa atin, Romans 8:28 and 29. All things work together for good. What good? To be like the Lord Jesus Christ. Humble, obedient to the end. Mapagpakumbaba at masunurin kahit nasa krisis ng buhay. Mahabag nawa ang ating Panginoon. Kaya kailangan nating sariwain ang Ibanghelyong ito. Maging sa buhay ng mga taong instrumento ng Diyos. Number 2, makita natin dito may magandang balita. Sa gitna ng krisis, hindi lang totoo kay Jose at dito sa mga biblical characters. Ang Diyos natin ay mabuti talaga. At ang layunin niya ay para sa ating kabubuti at nais niya talaga magningning siya sa buhay natin at sa kanyang iglesia. Nasa pa sa buhay ni Jose at ni Maria, makikita natin ang magandang balita. Nakikita natin ang struggle niya, hindi niya alam ang gagawin. Inalaw ng Panginoon ito. Minsan pinapahintulot niya na ikaw ay magsiyasat sa iyong kalagayan, sa iyong harapan, sa iyong debosyon sa Diyos, sa dedikasyon mo sa kanyang pamamahala at sa kanyang pagkasoberano sa lahat. Hindi ikaw ang soberano, hindi ikaw ang sentro ng kasaysayan ng mundo. Ikaw at ako ay lilipas one day at malilimutan na tayong lahat. Ang Panginoon ay may ginagawa. Kaya samantalang, tingnan mo dito ang gawain ng Diyos, ano? Gawain ng Diyos sa buhay ng kanyang mga tao, samantalang siya'y nag-iisip nito na ano, gusto niyang hihiwalayan ng tahimik ng pribado para pa rin sa ikabubuti ni Maria, matuwid talaga siya sa kanyang pamamaraan. At dito, ang ating Diyos sa pamamagitan ng anghel, maaaring ito'y si Anghel Gabriel na ang mission ay mag-announce. At sinabi niya dito sa verse 20, ngunit samantalang pinag-iisipan niya ito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot. Natanggapin si Maria na iyong asawa sapagkat ang ipinaglilihi niya ay mula sa Espiritu Santo. Mula sa Diyos, Espiritu Santo. Isa lang ang Diyos. May tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. At sila'y gumagawa para sa ating kabutihan, temporal and eternal. At may ginagawa dito ang Espiritu Santo para maisagawa ang layunin ng pagliligtas sa tao dahil nagkatawang tao ang anak ng Diyos. Kung bagay nilagay ang fetus doon sa tiyan ni Maria, walang nangyaring sexual na pagsasama si Jose at Maria. Alam ito ni Jose, alam ito ni Maria, alam ng Diyos. Kaya kailangan ng pahayag ng Diyos, kailangan ng Biblia, kailangan ng revelation. At kung may pahayag ang Diyos, every mouth must shut up. Kahit hindi naiintindihan. Ito'y gawain ng Diyos. Hindi ka Diyos. Siya lang ang Diyos. Alam niya ang kanyang ginagawa. Kahit imposible sa tao, sa Diyos,
nothing is impossible. Kaya kahit walang pagsasama nangyayari pa, ito ang paliwanag ng Diyos sa pamamagitan ng anghel na si Gabriel. Ito ay gawain ng Diyos at isang pribilehyo ng iyong mapapangasawa ay instrumento. Ikaw din ay magiging instrumento ng Diyos dahil ikaw ay magiging, kumbaga, ano ba tawag doon? Surrogate father? Inampon ang Panginoong Jesus. Hindi nagmula sa Kanya, walang sperm na nanggaling sa Kanya, galing sa katawan ni Maria, gawa ng Espiritu Santo ng Diyos. Kaya na-preserve dito ang Panginoon sa kasalanan ng tao mula kay Adan dahil si Kristo ang ikalawang Adan, ang representative ng mga tao ng Diyos. Siya ang ating kumakatawan sa harapan ng Diyos na makasalanan at tinubos ng banal na dugo ng ating Panginoon. At ang anghel ng Panginoon ay hindi tumigil doon na gawain niya ng Diyos Espiritu Santo. Ito ay operation ng Holy Spirit. Ito ay sovereign power of the Holy Spirit. Hindi siya tumigil doon. Ang sabi niya sa verse 23, siya ay manganganak ng isang lalaki, specific, at ang pangalan niya itatawag sa kanya ay Jesus, specific, sapagat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kasalanan, specific. Ang pagparito ng Panginoon ay tiyak. Tiyak siya. Talagang ang pagparito ng Panginoon ay para sa ikililigtas ng kanyang bayan, sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanang paglabag, rebellion sa harap ng Diyos. Sumpa ang nararapat sa kanila. Hatol ng Diyos ang para sa kanila. Walang hanggang apoy. Non-stop. Billions of years ang para sa kanila. Ang lahat ng yan ay kinuha nitong si Hesus Kristo na tagapagligtas at manunubos. Kaya ang ating Panginoon ay tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya ang ating mga unang ninuno, mga nagpahayag sila sa First Council of Constantinople na tinawag na Nicene Creed sa AD 381. Ito'y talagang struggle talaga. At sila'y nagpahayag, we believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate by the Holy Spirit, the same as in our Bible text, of the Virgin Mary, and was made man. Ito ang katotohanan na tinitindigan natin sa ating confession of faith ng ating Diyos, ng ating Panginoong Yesus, tunay na Diyos at tunay na tao. So merong krisis, pero merong magandang balita sa krisis. Dahil meron tayong tagapagligtas sa lahat ng ating mga kasalanan. Ito ang mensahe ng iglesyang ito. Ito ang ipinag-uutos sa atin na kapangyarihan ng Diyos ay ipahayag sa sanlibutan, sa Mindanao, saan mang lugar may pagkakataon. Ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos nang sinugo niya ang kanyang anak na tunay na Diyos at tunay na tao, na tunay na tagapagtubos ng lahat ng mga makasalanan. Mga kapatid, kay Kristo, nakita sana natin dito ang krisis sa mga instrumento ng Diyos, na kung hindi sila'y sumunod, talagang krisis din sa atin ito. Pero nakita natin dito ang katapatan ng ating Diyos, na talagang tuparin ang paraan ng pagliligtas sa atin. Kaya tayo ngayon ay tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo na ating tagapagligtas na maghahatid sa atin, John 14:1, maghahatid sa atin sa kanyang tahanan sa langit magpakailan paman.
John 14:1-7, si Jesus lang ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay. Gusto kong sabihin sa iyo yung kwento na galing kami sa Suralan, sa Mindanao, tapos nung kami umuwi, ay may nakasabay kami sa eroplano. O dahil morning, Sunday kami natapat kasi nga maghapon ng Sabado ang BBS natin. And so habang ako'y nagbabasa ng Biblia sa aking cellphone, sa aming katabi na lalaki, merong nahihirapang huminga, siya ay humihinga doon sa supot. At siya ay nahihirapan at tatakot at talagang namumutla at napapaluha na talagang natatakot siya at sumabay pa yung turbulence. Eh sino hindi matatakot doon kung ikay bumagsak kung saan man doon? Tiyak na meron kaming kahihinatnan. Wala akong maisip na magawa, kaya hinanap ko sa Biblia ang Psalm 23, "The Lord is my shepherd, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life." At binasa niya yun, pero natakot pa rin siya. Wala akong magagawa. Naghanap na naman ako ng Biblia at naisip ko ang John 14:1-7 at binasa niya ito, "Let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. I'm preparing a place for you. I'm the way, the truth, and the life." Natakot pa rin siya. Wala talaga akong magagawa. Kaya dinala siya ng mga stewardess doon sa first class sa harapan. Hindi na kami nagkita, pero bago siya umalis ay nagpasalamat siya sa akin sa nabasa niyang salita ng Diyos. And then, hinanap niya pala ako doon, samantalang naghihintay kami sa paghihintay ng mga bagay. At siya'y nagpasalamat at yun ang oportunidad sa akin para magpakilala, para ipakita sa YouTube na meron siyang paraan para makilala niya tayo dito na nangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon. Malapit lang siya dyan sa Circle. So ito mga kapatid, ang kailangan ng lahat ng mga tao sapagkat natatakot siyang mamatay. At alam natin ang kamatayan na hindi lang physical, ito'y spiritual. Ihihiwalay ka sa Diyos magpakailanman kasama ng diablong si Satanas magpakailanman. Sana sa biyaya ng Panginoon ay gamitin niya ang salitang na pahayag sa Kanya na meron tayong Jesucristo na totoo, na tagapagligtas ng mga makasalanan. And then makikita natin dito sa talatang ito sa 22 at 23 na may pagpapaalala, may pagpapahayag ang Diyos na siya'y tapat, hindi siya nagbabago, tinutupad niya ang propesiya sa aklat ni Isaiah na may tagapagligtas at gagamitin niyang babae na birhen bilang instrumento niya sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo at siya'y tatawaging, ano daw? Emmanuel. Ano daw ang ibig sabihin ng Emmanuel? Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. At yan ay gusto kong bigyan din sa atin. Hindi lamang tayo may tagapagligtas. Meron tayong tagapangalaga ngayon at magpakailanman. Ano man ang krisis na iyong kinakaharap, huwag mong kaligtaan ang iyong pribilehiyo. Hindi ka karapat-dapat iligtas. Walang sino man. Nahabag ang Diyos sa iyo at sa akin. Kung kaya't meron tayong tagapagligtas sa lahat ng ating mga pagsalangsang at kasalanan at rebelyon. Hindi niya tayo tatantanan hanggang tayo'y maging malinis hanggang sa pagdating natin sa Kanyang harapan. Pero samantalang narito tayo mga kapatid, ito ang salita ng Diyos, itong sinabi niya kay Jose na may krisis, na nalilito, na meron tayong tagapagligtas, meron tayong tagapangalaga. Siya ang Emmanuel, kasama natin ang Diyos. At bilang Hudyo, naintindihan niya ano ang Diyos. Naintindihan niya sapagkat sila'y sumasampalataya. Hindi sa mga Diyos-Diyosan, bagat marami sa kanilang kababayan ay pinatay dahil sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero si Jose, si Maria, ay mga makadiyos talaga, na sumasampalataya at sumasamba, naghihintay sa Mesiya at tagapagligtas. Hindi nila alam sila pala ang instrumento ng Diyos bilang pagpapala sa atin din. Dahil sa isinilang na tagapagligtas at Mesiya na
propesiya sa lumang tipan, sa Isaiah 7 and verse 14. The point is, ang ating Diyos ay tapat noon, ngayon, at magpakailan paman. At nais ko, mga kapatid, na palakasin ang loob ng bawat isa sa atin, anuman ang ating mga dinaranas, ang ating Panginoon Jesus, ang Emmanuel na kasama natin, ay makapangyarihan at walang limit, at siya'y puno ng pag-ibig at grasya, at siya'y hindi nagbabago, at siya'y nangako sa katapusan ng aklat ni Mateo, hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya mga kapatid, alam niya ang kalungkutan sa ating mga puso, alam niya ang mga discouragement sa atin, alam niya mga suffering, sapagkat siya'y dumanas din sa mga paghihirap dito bilang tunay na tao na ating tagapagligtas at representative niya. Alam niya ang mga sakit sa puso natin at dulot ng kasalanan at dulot ng mga salita at gawa ng iba. Alam ng Panginoon ang lahat ng ito. Alam niya rin ang ating rebelyon at ating kasalanan sa kanyang harapan. Ang lahat ng ito ay dinala ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo sapagkat hindi hiwalay ang kapanganakan sa kanyang kamatayan, sa incarnation at sa kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay at muling pagbabalik. Mga kapatid, kay Kristo, kilala kanya. Alam ng Panginoon ang lahat. At pinapalakas ang loob mo at ang loob ko ngayon bilang kanyang mga alagad. Hindi tayo iniiwanan. Hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Siya ang Emmanuel, God, sovereign, God, unlimited power in love and grace. Kasama natin ngayon at magpakailan paman. At gusto ko sa panghuli, tingnan ninyo ang reaction. Again, sinabi ko, ilagay mo kaya ang sarili mo kay Jose o kay Maria na nasa krisis na hindi niya naintindihan ang mga nangyayari. Siyempre, hindi pa kompleto ang Biblia. Ikaw at ako, ito, kompleto ng Biblia. Meron pa sa cellphone, kompleto ang Biblia. Ang pahayag ng Diyos sa kanyang layunin sa mundo ngayon at magpakailanman. Anong resulta dito kay Jose? Siya ay naging masunurin. Tingnan natin ang salita ng Diyos, bumangon si Jose, mula sa pagkakatulog, ginawa niya ang pinag-uutos. Sa kanya ng anghel ng Panginoon, siya'y kanyang tinanggap bilang kanyang asawa, ngunit hindi niya ito nakilala hanggang sa maipanganak nito ang isang lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Bibigyan natin diin pa sa mga susunod ang kahalagahan nito, pero sa ngayon, ang gusto kong bigyan diin, si Jose, sa kabila ng krisis, siya'y sumampalataya sa pahayag ng Diyos sa Biblia. At masapalad tayo dahil may kumpleto tayo ang Biblia. Siya'y sumamba at sumunod sa Panginoon. Tinanggap niya ang salita ng Diyos. Tinanggap niya anuman ang sabihin ng tao. Tinanggap niya kahit hindi siya ang tunay na ama. Tinanggap niya na siya'y gumanap bilang ama kay Hesus Kristo. Ayon sa propesiya, ayon sa pangako ng Diyos, isang pribilehiyo sa Kanya. At siya'y nagbigay ng pangalan ayon sa sinabi ng anghel na sinabi ng Diyos. Siya'y naging masunurin. Mga kapatid, kay Kristo, kagaya sinabi ko kanina, ano ang pinaka-end result ng lahat ng pribilehiyo natin, ng kapahayagan na meron tayong kaligtasan kay Kristo, na siya'y ating kasama, na may pangako ang Diyos hindi lamang dito, kundi sa walang hanggang sa piling niya. Ngayon, dapat tayo ay maging matapat sa pagsamba sa iisa at tunay na Diyos. At nawa tayo ay maging masunurin sa Kanya, anuman ang kalagayan natin sa buhay na ito. Pagpalain nawa ng Diyos ang Kanyang salita sa buhay ng bawat isa sa atin. Manalangin po tayo. Dakilan namin, Diyos,
Salamat po sa iyong pagpapahayag ng iyong katapatan kahit na pamilya sa amin ang mga kwento na ito. Hindi namin minsan nakita yung krisis na dinanas ng iyong mga tao. At salamat din sa pagpapahayag mo, Panginoon, ng iyong katapatan na sa kabila ng krisis ay may magandang balita. Hindi lamang sa kanila, kundi maging sa amin na ngayon ay may kompleto ng Biblia na tunay na nakita namin sa maraming bahagi ng Biblia na hindi mo kami iiwanan o pababayaan man. Kaya tulungan mo kami maging matapat na sumasamba sa iyo at naglilingkod, lumalago sa biyaya, lumalago sa karunungan. Ang lahat ng ito ay para sa iyong kapurihan lamang. Ito'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Yesukristo. Amen.